Hindi pinansin ni Limbert ang sinabi ni Talia. Nababalik din ito kaagad at ang dahilan ng pag-alis nito. Kung siyang tatanungin ay mas gugustuhin niyang samahan ng babae sa lakad niya. Yun nga lang, hindi niya alam ang paraan kung paano niya mapipilit isama siya. Sa mga magulang ko ako pupunta. Wala akong ibang kakatagpuin kung yun ang inaalala mo. Hindi ako ganong klase ng babae. Kung ganon ako, nung nakaratay ka pa lang sa ospital, nagawa na kitang iwan at palitan. Muling saan ni Talia nang maramdaman na hindi pa rin umaalis ang asawa sa kanyang tabi at binibigyan siya ng blankong mga tingin. Sinundan ng mata ni Limbert si Talia nang tumayo at mamili ito ng damit na isusuot. Muli lang naman siyang nilingon ni Talia. Na-bother na sa asawa niya. Gusto niya itong isama, kaya lang sigurado siyang harangin sila ni Eleanor. Ayaw niya namang mas masira ang mood niya. Sapat na yung kaninang nagawa niyang makasurvive. Ayaw na niyang maulit pa ang sagutan nila dahil paniguradong hindi niya mapipigilan ang sarili niyang sumabog. Magalit ka sa akin kapag hindi ako tinupad ang pangako kong babalik din ako mamaya. Muling sambit ni Talia habang inaayos ang laylayan ng kanyang suot na dress na natupi. Nanatiling tikom naman ang bibig ni Limbert hanggang sa matapos sa pag-aayos niya si Talia at nang putin na ang dadalhin nitong sling bag. Magkasunod na silang dalawa na lumabas sa silid kung saan niya nakita na sila ni Eleanor. Mapagtanong na kaagad ang mata nito. May lakad ka? Bibisita lang po ako saglit sa mga magulang ko. Alam kong hindi niyo papayagan si Limbert kaya hindi ko na ipipilit. Babalik din po ako kagad mamaya before ng dinner. Hindi na hinintay ni Talia ang sagot ng biyanan at tuloy-tuloy na niyang tinungo ang pintuan ng kondo. Matapos niyang isuot ang high heels niya. Mapanuring mga matang hinagod ni Eleanor ng tingin ng babae na hindi niya may tatangging napakaganda ng mukha at hubog ng katawan. Tamang-tama lang ang title nitong model. Ipinilig niya na ang ulo. Hindi niya dapat pinupuring asawa ng anak niya. Ang anak ng mortal niyang kaaway noon. Hindi mo walang hiningi ang opinyon ni Limbert kung pwede ka man lang bang, Mom, hayaan niyo na siya. Hindi naman ibang taong pupuntahan niya. Putol na ni Limbert sa sasabihin ng ina habang hinahabol si Talia na palabas na ng kondo. Ingat ka. Nang tuluyang sumara ang pintuan ay galaitin ng mukhang hinarap ni Eleanor ang anak. At talagang naniwala kang sa kanila yun pupunta. Model ang asawa mo, Limbert. Paano kung may ibang lalaki siyang kinatagpo? Alalahanin mo, may kapansanan ka ngayon, hindi ba? Napakanot na noon ni Limbert. May pumitik sa kanyang isipan na paano nga kung ganun ang gagawin ng kanyang asawa. Napakurap ng mga mata niya si Limbert at napalunok ng laway. Bakit hindi ka niya isinama? Ibig sabihin may kalokohang gagawin ng asawa mo. Papayag ka bang iputan sa ulo ng harapan? Masyadong malaki ang tiwala mo sa babaeng yun. Tinalikuran na ni Limbert ang ina at naupo na sa sofa. Aaminin niyang napapaisip na siya doon. Limbert, naririnig mo bang mga sinasabi ko? Dapat hindi mo siya pinayagan. Hindi niya ako sinama dahil gusto niya magbonding tayo, Mommy. Natigilan si Eleanor sa muli pa sanang pagsasalita na marinig yon. Talagang pinapalabas ang Talia na yon na siya ang masama sa kanilang dalawa. Idinahilan pa talaga siya ng babae. Mamaya niyan isipin ni Limbert na hindi magandang kanilang relasyon noon. Hindi dapat ganun. Dapat siyang lumabas ng mabait at santo sa paningin ng anak niya ngayon. Limbert, gusto kong matulog, Mommy. Tumayo na si Limbert at bumalik sa kanilang silid kung saan naiwan pang halimuyak ng pabango na ginamit ni Talia. Nahiga sa kama si Limbert at ginawang una ng kanyang isang braso. Sinulyo pa na niya ang cellphone itinuro ni Talia, ang password na gamit. Tawagan ko kaya siya. Nakarating na kaya siya sa villa nila? Baka magalit lang sa akin. Tumitik pang mga mata ni Limbert sa kisame ng silid at pilit na inaalala ang nakaraan nila. Hindi pwede na matagal bago yun bumalik. Gusto na niyang maalala kung ano sila ng asawa. Balik na kayo, please. Hilot niya sa sentido na nagawa ng ipikit din ng mga mata niya. Pinilit niyang alalahanin ang kanilang nakaraan ngunit walang nangyari. Sumakit ang kanyang ulo ngunit wala namang ni isang alaala ng kanyang asawa ang bumalik at nakita. Hindi ka naman inaalila doon at pinapasama ni Eleanor? Tanong sa kanyang ina kay Talia habang hinahainan siya ng merienda. Baka mamaya sobrang inaapi ka na niya. Hindi inilihim ni Talia ang mga ilang sagutan nila at ang pagtira ni Eleanor sa kanilang kondo ni Limbert. Ayaw niyang malaman pa nila yon galing sa ibang tao. Siya na ang kusang nagsabi para makuha na rin ang kanilang opinyon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina nang matagalang sumagot si Talia na para bang kailangang pag-isipan niya pa. Hindi naman, Mom.
Sa tingin mo, makakaya ako nun? Sinasagot ko nga sa harap ni Limbert. Nagmamalaki pang tura ni Talia na umiinom na ng basos ng kanyang juice. Hindi ako proud doon, mommy, dahil pinalaki niya ako ni daddy na magalang kahit na spoiled ako. Pero sobrang na kasi siya, kaya hindi ko na napigilan ng pag-usbong ng sungay. Anong reaksyon ng asawa mo nung gawin mo yon? Tanong ni Renz na tahimik lang na nakikinig sa kanyang mag-ina, inangat ng muka mula sa screen ng cellphone niya. Blanco, wala naman din siyang maalala. Hindi niya kinampihan ng ina? No, daddy. At alam niyo kung anong nakakatawa? Ako pa ang kinampihan niya. Baka naman nagpapanggap na lang siyang walang maalala. Baka bumalik na lahat. Sabat ni Althea na hindi na kumbinsido sa sinabi ng kanyang anak. Pinapasakay ka lang niya, Talia. Ganun na lang ang naging iling ni Talia upang ipagtanggol ang asawa niya. I don't think so na ganyan ang case, mommy. Kung bumalik ng alaala niya, hindi ba dapat ay yung kumpanya ang unahin niya? Sobrang workaholic ni Limbert. Sa same emotion pa rin po ang nasa mukha niya since nung magising siya sa ospital. Ganun po. Pinagkibit yun ng balikat ng mag-asawa na muli pang pinangaralan si Talia na anman ang mangyari, huwag siyang dapat na magpapaapi kay Eleanor. Hindi siya umano pinanganak upang makaranas ng pang-aapi ni Eleanor, kaya marapat lang nalabanan niya. Hindi ka pa ba uuwi, Talia? Tanong ng ama nang sumapit ang dinner. Umiling si Talia, naisip niya na nandun na lang kumain ng dinner. Tutal lang sabi ni Dos ay pupunta sila doon ng kapatid niyang kambal. Hihintayin na lang niyang mga to at kukunin ang pagkakataong iyon na makasamang mga kapatid. Alam niya nangako siya sa kanyang asawa, ngunit syempre siya ang batas kung kaya pwede naman niyang suwayin. Pwede siyang magpagabi. Ang mahalaga, uuwi pa rin naman siya at hindi tutulog si iba. May usapan kami ni Dos, Piff at Fort na dito ang dinner. Napaahon na sa kinatatayuan ng mag-asawa sa naging anunsyo ni Talia. Ha? Pupunta dito ang mga kapatid mo? Mula sa inay lumipat ang tingin ni Talia sa ama na parehong reaksyon ng ina. Gulat na gulat sila na para bang yung sinabi niya isang sekreto o kung hindi naman ay sorpresa. Opo, mommy, bawal ba? Bakit hindi niyo kaagad sinabi sa amin? Sandali, magpapaluto ako ng mga favorite ninyo. Bago pa man makapag-react si Talia ay magkasunod ng mag-asawang nagtungo sa kusina. Sinundan sila ng tingin ni Talia habang nakangiti ang mga mata. Matanda ng mga magulang nila kahit pa palaging nakatina ang kanilang gray na buhok. Nababakas niya yon sa kilos nilang mag-asawa. Habang nakatitik sa kanila, napatanong bigla si Talia sa kanyang sarili. Sila ba ni Limbert magkasamang tatanda? Kagaya rin ng mga magulang nila? Kung hindi babalik ang alaala ni Limbert, baka imposibleng mangyari pa yon sa amin. Malungkot niyang usal. Naisinandal ng likod sa upuan. Kinuha niya ang cellphone, nagbabaka sakaling may maligaw na message ng kanyang asawang hinahanap na siya kung saan na ba siya. Subalit wala, hindi na talaga sila gaya ng dati noon na inseparable ng asawa. Bakit ayaw mong uminom? Konti lang naman, ungot ni Fifth na kaharap na ni Talia. Naroon ang tatlo niyang kapatid at nagawa na rin nilang tawagan si Dos upang inggitin na nagkasama-sama sila tangi ito lang ang wala. Tapos na rin silang kumain ng dinner na madali ang pinaluto ng kanilang mga magulang na nakangiti habang nasa harapan din nila. Winagayway pa ni Talia ang kamay sa pamimilit sa kanya ni August. Nasabayan sila doon. Huwag niyo na akong pilitin. Hindi ba nakataksi ka naman papunta dito? Si Dos nakapansin-pansin ng pananahimik. Anong connect nun? Uminom ka na, ihatid na lang kita mamaya pag uwi ko sa kondo niyo. Nakarating na rin sa mga kapatid niya ang tungkol sa pagtira nila ni Eleanor sa isang bubong. Wala namang naging violenting reaction ng mga to na alam nilang makakadagdag lang sa isipin ni Talia kung kanilang isasatini kung kaya naman nanahimik na lang. Alam naman ng mga kapatid nila kung anong gagawin, ang tama't mali sa pagtrato. Hay naku, ang lakas niyo talaga sa akin. Oo na, sige na, iinom na ako. Kuha ni Talia sa baso ng kanyang alak at walang pakundangan niyang nilagok yun na parang uhaw na uhaw. Pinalakpakan siya ng tatlong kapatid na tuwang-tuwa sa kanyang pag-inom. Minsan na lang din sila kung magkaroon ng ganoong okasyon. Madalas pa kapag may mga family gathering. Saka anak, anong inaalala mo? Nasa bahay ka natin. May sarili ka ditong silid. Sa Renz na gustong malaman kung bakit gano'n ang reaksyon ng anak na babae. Nasa sarili nating villa. Uuwi po ako, Daddy, dahil nangako kay Limbert na anumang mangyari uuwi ako. Nanahimik ang kanilang paligid sa sinabi niyo ni Talia. Salitan silang napatingin sa bawat isa na para bang hindi makapaniwala na gano'n ang inaasta ng babae na siya ang batas. Okay, sige.
Uuwi ka kung gusto mong umuwi. Samantalang hindi naman pakali si Limbert na kanina papalakad-lakad sa harapan ng sala. Hindi niya nagawang makatulog na tanghali kahit pa bahagyang nananakit ang kanyang ulo. Panay ang tingin niya sa oras habang inaalalang pangako ni Talia na babalik at sasabay itong mag-dinner sa kanila. Hilong-hilo na si Eleanor sa ginagawa ng anak. Ayaw man niya na maunang kumain ng hapunan ay ginawa niya na dahil gutom na siya. Halos alas 9 na yun ng gabi at nianino ng asawa nito o kahit malang tawag ay hindi nagawa kay Limbert. Ano, naniniwala ka na sa akin ngayon, Limbert? Malamang may kinatagpo na siya. Shut up, mommy. Sigaw na ni Limbert na napupundi na sa paulit-ulit na sinasabi ng ina. Kanina pa kasi ito paulit-ulit salita niyang yun. Pumasok na kayo ng silid ninyo at huwag niyo na akong kausapin. Pwede? Uuwi ang asawa ko ngayon. Narinig ninyo? Uuwi siya dito. Napaahon na sa Eleanor sa upuan at talatang hindi na gustong tabas ang dila ng anak niya. Fine, uuwi siya pero pwede rin bang kumain ka na? Ginugutom mo sarili mo. Malamang sa malamang at busog ang babaeng yun ngayon. Huwag ka kasi magpapaniwala sa mga pangako niya. Magaling lang siyang mangako pero ako nang magsasabing hirap siyang tuparin yon. Tingnan mo nga, simpleng pangako ngayon napako niya kaagad. Ang witch! Sinamaan na naman ang tingin ni Limbert ang ina kung kaya naman minabuting itong pamasya na lang naiwan doon ng anak. Kung mananatili siya, pihado magtatalo sila ng paulit-ulit nang dahil sa pagkampi nito sa asawa niyang walang isang salita. Halatang may pinagmanahan. Marapat talagang maghiwalay na lang ang dalawa. Hahanapan niyang anak ng perfect nitong asawa na papasa sa kanyang panlasa. Hindi yung maganda nga, pero ang ugali naman sobrang bagsak. Dapat yung manugang nasasambahin siya at igagalang. Kung nakalabas lang sana ako kagad, hindi ko sana pinayagan na mag-isang dibdib sila. Marahas na napakamot na sa kanyang ulo si Limbert. Umaahon na sa dibdib niyang inis sa asawa. Ang sabi nito babalik siya kaagad at hindi magpapaabot ng gabi. Napahawak siya sa tiyan ng kumalam na iyon. Gutom na siya, ngunit hindi niya makakayang kumain nang wala pa doon ang kanyang asawa. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang silid. Tatawagan niya na ito. Baka mamaya kung napano ng asawa niya sa labas. What if may masama na pala ditong nangyari? Kaya naman hindi pa ito nakakauwi ng kondo nila. Paano kung ganun ang nangyari sa kanyang asawa? Kailangan niyang malaman na iyon kaagad. Eksaktong itinapat na ni Limbert ang hawak niyang cellphone sa tenga matapos na i-dial iyon na biglang bumukas ang pintuan ng kondo at niluwa noon ang asawa niya si Talia na pulang-pula ang buong muka. Naibaba na niya ang hawak na cellphone at pasugod na niyang sinalubong ang asawa na nagiging malinaw sa kanyang paningin ang pamumungay ng mga mata. Sa puntong yun ay naihawak na ni Limbert ang dalawang kamay sa magkabila nitong bewang at marahas na tapabuga ng hininga. Nalaki ang butas ng kanyang ilong nang maamoy ang alak sa hininga nito. Hindi siya makapaniwala na kaya ginabi ang asawa niya nang uwi ay dahil nagpakalo nito sa espiritu ng alak. Uminom ka? Umalingaw-ngaw ang galit ng tinig sa bawat sulok ng kanilang tahimik na sala. Pilit ay dinilat ni Talia ang kanyang mga mata nang marinig niya ang boses ni Limbert. Agad pa siyang ngumisi nang makitang malabong imahe ng kanyang asawa na nasa kanyang harapan at may mukhang hindi nakikipagbiruan. Dahil nasa ilalim siya ng espiritu ng alak, hindi niya magawang makatayo ng maayos. Para siyang ilaw na aandap-andap sa dilim. Hindi niya alam kung humina na bang resistensya niya o dahil matagal na noon huling inom niya kaya mabilis siyang nalasing o marahil ay ninaya siya ng mga kapatid. Inihatid nga siya ni Dos gaya ng pangako nito, ngunit hindi naman siya sinamahan ng kapatid na umakyat at makarating sa mismong pintuan ng kanilang kondo. Sa ibaba lang siya nito ibinaba dahil bago sila makarating doon ay may tumawag sa kanyang kapatid na alam niyang babae sa buhay nito. Kaya mo na umakyat sa itaas, Talia, hindi ba? Hindi na kita may ihahatid pa sa itaas, nagmamadali ako. Ha? Sabi mo ihahatid mo ako sa mismong pintuan ng kondo ng asawa ko. Nakanguson tanong ni Talia na nakasandal pa ang ulo sa backrest ng upuan, dala ng kanyang pagkahilo. Kinunutan niya ng noo si Dos na hindi naman ito pinansin. Kaya nga ininom ko lahat ng tagi na ibinibigay ninyo. Hindi pwede, ihatid mo ako sa harapan ng pinto. Kaya mo na yan, importante ang pupuntahan ko. Giit nito na halatang litong-lito ang mga mata kung alin ang kanyang uunahin. It's a matter of our bloodline genes, Talia. English pa nitong halatang buo ng desisyon ng sandaling yon. Inismeran siya ni Talia at hindi na doon pa pinilit kahit na nais niyang panindigan ito kung ano ang kanyang ipinangako. Sinakbat niya na ang bag at hapay-hapay ang katawan na lumabas ng kotse ng kapatid at pumasok ng lobby ng building kung nasaan ang kanilang kondo.
Kinailangan pa siyang alalayan ng mga guard na nakakita sa kanya hanggang makasakay siya ng elevator dahil kung hindi ay paniguradong mababangasan siya kada bagsak na gagawin ng katawan niya. Kaya niya pang lumakad ngunit halos magbuhol ng mga binti niya sa dami ng alak na nainom. Ano bang nangyari? Bakit ka naglasing? Muli pang tanong ni Limbert habang yakap ang katawan ng asawa. Sa inuman ka ba pumunta at dinahilan mo lang sa akin na sa villa ng mga magulang mo? Sino mga kainuman mo ha? Nagsinungaling ka ba sa akin? Ano ba? Sagutin mo tanong ko, Talia. Maktol pa na iritable na ng Limbert doon. Nagawa na siyang madala at maiupo ni Limbert sa sofa habang pulang-pula sa inis. Ang kanyang mukat sa lakas ng boses ni Limbert ay hindi noon mapigilang umabot sa pandinig ni Eleanor. Ang mga pinagsasabi. Sa ina niya na biglang lumabas na rin ang silid upang makiusyoso. Kung ano bang nangyayari at gano'n na lang kung makasigaw ang anak niya. Sa hula niya ipaniguradong may hindi nagustuhan ng kanyang anak sa asawa nito, kaya nakataas ang boses niya. Ang sabi mo, babalik ka before dinner. Alam mo bang hindi pa ako kumakain kakahintay sa'yo? Muli pang pag-alboroto ni Limbert na ginulo ng kanyang buhok upang ipakita sa asawang iritasyon na bumabalot sa katawan niya. Gutom na ako, Talia. Tapos uuwian mo ko na lasing ka? Pinaglolo ko mo ba ako? Iniinsulto mo ba ako porkat ganitong sitwasyon ko at wala akong maalala sa ating dalawa? Palagi mo bang ginagawa ang bagay na ito, ha? Natigilan sa paglapit si Eleanor nang marinig ang mga hinaing ng anak na halatang pigtas ng pisi ng pasensya niya sa kanyang asawa. Base rin sa reaksyon nito ay halatang napuno na sa ginawa ngayon ng kanyang asawa. May sumilay na kakaibang ngiti sa labi ni Eleanor habang pinapanood ang kanyang anak at manugang sa malayuan. Mukhang yun ang magiging simula ng kanilang away at hindi pagkakaunawaan na mag-asawa. Hindi na niya kailangan na sulsulan ng anak na magalit kay Talia. Ito na mismo ang gumagawa na ikakagalit ni Limbert sa kanya na mas ikinatuwa pa ng kalooban ni Eleanor. Maligaya na siyang muling pumasok sa loob ng kanyang silid matapos na muling sulyapan ang mag-asawa na halatang hindi pa doon matatapos ang pagtatalong nasimulan. Ang buong akala niya ay talunan na si Talia nang dahil sa pananahimik nito at hindi pagsagot. Bukas na lang siyang magre-react. Hahayaan niya si Limbert ang mag-handle ng sitwasyong ito ngayon na alam niyang nagpapanginig na ng laman ng anak niya. Sino ba naman kasing matutuwa na kanina pa ito hinihintay ng lalaki? Tapos ganito pang itsura nito pag uwi. Siyempre wala, hindi ba? Hinawakan ni Limbert ang magkabilang balikat ni Talia at tinalug-alug ang asawang nakapikit ng mga mata. Batid niyang hindi siya nito naririnig dahil mukhang natulog na pero gusto niya nang ilabas ang kanyang frustration sa asawa. Nakakainis ka naman. Gigil ng tono ni Limbert na napapahagod na ng isang palat sa kanyang ulo upang kalamayin lang ang kanyang sarili. Paano mo pa ako ngayon masasabayang kumain yan kung this is bullshit, Talia. Bumangon sa pagkakahiga si Talia. Yun nga lang ang buong akala ni Limbert ay narinig siya ngunit hindi pala. Bagkus ay bigla na lang itong sumuka doon. Suka ng babae na sa dami noon ay umabot na sa ibabang bahagi ng katawan ni Limbert na kaagad na bitawan ng katawan ng asawang pahigang bumagsak sa sofa. Hindi siya makapaniwalang susukahan ng asawa. Hindi siya makapaniwalang ganun ang gagawin nito sa kanya. Umigting ng kanyang panga sa inis doon. What the heck did you do, Talia Salmeda? Sa lakas pa ng sigaw ni Limbert ay naglabasan ng mga maids sa kanilang silid na halatang nabulabog sa lakas noon na halos yumanig sa loob ng kanilang buong kondo. Natigilan na sila sa paglapit ng matagpuan na lang dilubyong nangyayari sa kanilang sala. Napatakip na ang mga maid ng ilong ng maamoy ang suka, ngunit agad din ang inalis yon ng lingunin nila si Limbert na may nalilisik na mga mata na halatang may pagbabanta sa kanila. Agad nilang dinaluhan ang mga amo na halatang kinakailangan ng tulong. Hindi man sabihin ni Limbert, may kumuha ng mga basahan at tubig. Pinagmasdan ni Limbert ang maamong mukha ng asawa na halatang tulog na ng mga sandaling iyon. Hindi alintana ang kanyang itsura kung anong kinalabasan niya ngayon. Walang pakialam kung basa man siya o hindi. Sir, kami na pong bahala kay. Tabi dyan, huwag niyo siyang hahawakan. Puno ng otoridad na saway ni Limbert sa maid kahit na babae pa sila ayaw niyang pahawakan ng kanyang asawa. Ako nang bahala sa kanyang maglinis. Dagdag na bulalas ni Limbert na hindi alintanang mabahong amoy ng suka kung lumikit man yon sa katawan. Hindi maatim ni Limbert na may ibang hawak sa katawan nito. Walang pag-alinlangan na binuhat niya si Talia sa kanyang mga bisig at walang lingon sa likod na humakbang na patungo ng kanilang silid. Sunod-sunod ang ginawa niya pang paglunok ng laway upang wag na maduwal sa baho doon. Hindi naglaon, agad na na-immune sa amoy ng suka.
Tatawagin ko kayo kapag ipapakuha ko ng hinubad niyang damit upang labhanin niyo ngayong gabi nang hindi na umamoy hanggang bukas. Lingon ni Limbert na animoy hindi humihinga habang karga pang wala ng malay na asawa. Maingat niya na munang inihiga ang katawan ni Talia sa kama at kumuha ng binasang bimpo upang punasan na ang mukha nito. Walang imik na tinanggal niyang saplat ng katawan nito kung saan tumambad sa kanyang mga mata ang perpektong hubog ng katawan ng asawa. Ilang beses niyang iniwas ang paningin sa kabuuan nito dahil aminin niya man o hindi nagre-react ang bahagi ng kanyang katawan na sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi niya pwede itong pakialaman kahit pasabihing asawa niya ito dahil baka mamay makasuhan siya. Kailangan ay alam nito yon. Lagi mo bang ginagawa to, ha? Tanong ni Limbert na nakapirmi ang mata sa mukha ng asawa. Matapos sa punasan si Talia ay kumuha si Limbert ng damit itong pamalit. Sunod-sunod pa siyang napalunok ng laway na makita niyang muli ang katawan nito. Una niyang sinuot sa asawa ang maluwag nitong pantulog at sinunod niya ang underwear. Natigilan siya na maramdaman niyang bahagyang sumagi ang kanyang daliri sa pisngi ng pagkababae nito. Wala man siyang maalala, lalaki pa rin siya. Ilang segundong nawala siya sa tamang katinoan na bigla na lang niyang inabot ang labi ng asawa. Napapikit ng mga mata ni Limbert sa lambot noon na para bang bigla na lang siyang nababaliw. Habang sinisip-sip ang labi ni Talia na walang reaksyon ay gumagapang na kanyang palad upang gumala sa katawan ng asawa. Agad nang sumaludo ang kanyang pagkalalaki nang lumalim pang halik niya dito. Hindi pa nakontento doon si Limbert na nagawa ng pumatong sa katawan ni Talia. Nakagaya kanya wala pa ring reaksyon. Ang lalim ng tulog nito, nagawa ng tinaas ni Limbert ang suot niyang damit kung saan naman sa mga mata niya ang malulusog nitong dibdib. Ibang nasinubsob niyang mukha doon at salit-salita niyang sinipsip. Kung normal na pangyayari lang yon, paniguradong marinig ng mga ungol ni Talia sa apat na sulok ng kanilang silid. Ngunit wala, nanatili itong tulog. Tahimik, walang alam kung anong nangyayari sa kanyang paligid. Gahibla na lang ang pasensya ni Limbert at lubusan na niyang angkinin ang katawan ng kanyang asawa nang bigla na siyang matigilan. Hindi pwede. Iling niya na nagmamadaling umalis sa ibabaw ng kanyang asawa. Binalot ng guilt ang kanyang mga mata nang muling lingunin ang mukha ni Talia na mas lumalim pang paghinga. Malinaw na rape ang gagawin mo sa kanya, Limbert. Kastigo niya pa sa kanya sarili na napatayun at nagpalakad-lakad sa harap ng kama. Matapos na ayusin ang kanyang sarili. Hindi ka ganun. Oo, asawa mo siya pero hindi mo pwedeng gawin ito. Dahil lang wala kang malay. Unfair din yon sa part niya. Paglabag pa rin sa karapatan niya. Napasabunot na sa kanyang buhok si Limbert na kinagat ng labi. Muli pang naburong mga mata kay Talia. Nilapitan niya ito upang ayusin lang ang kumot dahil bahagya itong gumalaw kung kaya naman lumabas ang isang binti. Matapos na gawin yun ay lumabas na siya ng silid-bitbit ang damit ng asawa. Tinanggap niya kaagad yun ng isa sa mga maid na nag-abang kung may iutos pa ba sa kanilang amo. Dumiretso si Limbert sa kusina at siya na mismo nagtimpla ng kape. Natigilan pa siya na matagpuan na lang ang kanyang sarili na may hawak na tasa ng mainit na kape. Dumampi yun sa kanyang labi na lalo pang nagpatigil sa kanya. Tumitig ng mga mata niya sa kape. Nakapagtimpla siya, ibig sabihin ay memoryado ng katawan niya. Wala mang maalala, alam niya sa kanyang sarili na yun ang favorite na timpla ng kape. Hindi na siya muling pumasok ng kanilang silid. Naupo na lang siya sa sofa matapos na ubusin ang kape niyang iniinom. Isinandal niyang likod doon at marin ay pinikit ang kanyang mga mata nang mapaisip na muntik niya nang gawin kanina. Sir, hindi pa po ba kayo kakain o? Ako nang bahala sa sarili ko at ako na rin ang magpapatay ng mga ilaw. Matulog na kayo. Nakapikit pa rin ang mga matang samit niya sa lumapit na maid na hindi na nakaligtas sa kanya ang pandinig ang mga yabag. Salamat sa tulong. Sige po sir, good night po. Nang maramdaman na tahimik ng paligid ay muling dinilat ni Limbert ang mga mata upang muling maipikit lang. Ilang beses na sunod-sunod na siyang huminga ng malalim. Nang hindi makontento doon ay napabuga pa ng hangin. Hindi mo kailangan mag-alala, Limbert. Walang malay ang asawa mo kung kaya hindi niya rin yun malalaman. Muli pang huminga ng ilang beses si Limbert hanggang hindi niya namalayan na nakatulog na pala doon. Nagising siya sa marahang tapik ni Eleanor na hindi makapaniwalang madadat na niyang anak na namamaluktot sa sofa at pilit na pinagkakasyang kanyang katawan. Pupungas-pungas siyang sinipat ni Limbert na nasilaw sa malakas na liwanag. Pinalayas ka ba ng asawa mo sa kwarto niyo kung kaya nandito ka natutulog? Sana kinatok mo ko sa silid ko.